So hello ulit. So ngayon ay ang gagawin po nating task sheet ay itong add a resource. Yan. So ito po yung magiging task sheet natin na gagawin ngayon. So ang gagawin po rito, so same po ng mga naunang ginawa natin na task. So kailangan po nating pumunta dun sa ating course site o dun sa ating development site na Genomio. Okay? So sabi rito, make sure na naka-turn editing on tayo. So, palagi po natin tatandaan yun na kapag meron po tayong babaguhin o idadagdag na content o information dun sa ating development site, kailangan pong naka-turn editing on. Kasi pag hindi po, hindi mo makikita yung edit sa kayong activity. Activity slash resource sa gilid po. So, hindi po tayo makapagdagdag talaga kapag hindi po naka-turn editing on. So, gagawin natin dito ngayon. So, kailangan po natin magdagdag ng activity or resource link. Then, ang kailangan po natin gawin ay book resource. So, sabi rin po rito, ilalagay po natin yung title information sheet bilang pangalan po nating book resource at yung description daw po blanco. Okay? Then, ito po yung ibang mga nakasulat doon. Choose indented, for chapter, formatting, and select text for style of navigation. Then, click Save Apply. So, gagawin po natin yan. So, make sure naka-ready po yung inyong CBLM para po rito. So, ito po yung aking CBLM. Ito po yung information sheet 1.1-1 ko. Na kung saan, ito po yung ilalagay ko bilang book resort. Kaka-copy-paste ko lang po yung content nito. Medyo maiksi naman po siya, kaya okay naman po. So, gawin na po natin. Okay, nasa development site na po tayo. So, sabi po rito, so, kailangan turn editing on po tayo. Ayan. So, click po natin ito. Turn on editing. So, ayan. So, once na naklik na po natin yan, papansin niyo tulad ng sinabi ko kanina, meron siyang edit sa gilid. Okay? At doon po sa aking LO1 na assemble computer hardware, may edit na rin po siya at mapapansin nyo meron na po siyang add activity or resource. So, ito po yung kiklik natin. So, pwede po yung plus sign o kaya pwede po ito. So, ngayon, mamimili po tayo rito ng ilalagay po nating activity or resource. So, kailangan po nating ilagay ay ito pong resources. So, book po tayo. So, ayan. Then, i-ano nyo lang po ito. Drag nyo lang po siya para makita po natin yung add. So, ayan. So, once na-add na po natin siya, ang sabi po rito, ang name daw po, balikan po natin yung ating task sheet. Importante po na nasusundan po natin ng tama yun. Kasi, lahat po ng ginagawa natin sa task sheet na to, gine-gradean po tayo. Kaya, so dapat sinusunod po natin ng maayos. Kasi, sayang din po yung points. Okay? So nakalagay po rito na yung title ng information po natin. Yan po siya. So, ay information sheet. Doon po sa title. So, balik po tayo sa development site. So, yan. So, sa name po, ulitin ko. Ang nakalagay sa name, title of information sheet. So, kaya ilalagay po natin. O ba title information sheet natin? Okay. Information sheet 1.1-1. So, kaka-copy-paste ko lang po yun dun sa aking Word document. Ito po siya. Copy. Then, balik po tayo sa ating development site. Okay. Then, paste lang po natin dito. So, yan. So, yan po yung ating name. So, description, sabi naman leave it blank. So, nakasulat po ba doon? So, leave it blank. So, check po natin ulit. So, sabi po sa description, leave the description blank. So, wala po tayo ilalagay doon. So, hanapin naman po natin yung appearance.
Okay, ito po yung appearance. Click po natin siya. Sabi po rito, ang chapter formatting po natin ay, balikan po natin yung task sheet. Okay. So, sabi po rito, indented for chapter formatting. Okay, indented. And text for style of navigation. So, yun pong gagawin natin. Indented. Okay. Tapos text. Okay. So, ito po tayo. Chapter formatting. So, gawin po natin indented. Then, text po tayo. Okay. Ano po ba kailangan natin gawin dun? So, sabi po ron, dun sa ating task sheet, click daw po natin yung save and display. Yan, yan. So save and display po yung kasunod. Ito po siya. So, gawin po natin. Save and display po natin. So, save and display. So, ayan na po. So, nakasulat na po yung ating information sheet sa taas bilang name. Then, maglalagay po tayo ng chapter title. Okay? So, sa chapter title po na nagkakamali, ang ilalagay po natin dito ay kung maraming content ng information sheet natin. Okay? Yun po yung sa aking palagay. Pero, kasi po, kung titingnan po natin yung aking information sheet, okay, ang akin pong topic doon, o sabihin natin content, ay regarding occupational safety and health. So, yan po siya. Okay? So, ilagay po natin yung occupational safety and health. Pero siguro maglagay po tayo ng objective. Okay? Hindi ko po alam kung kailan pa natin ilagay objective, pero lagay na po natin itong copy paste po natin ito. Copy. Then, balik po tayo rito. Chapter title. Paste po natin siya. So, yan. So, yan. Then, yung content. Yung content po, ito po yung mismong sabihin po nating laman po ng ating topic. So, balik po tayo sa ating Microsoft Word. Then, copy-paste po natin ito lahat. Okay? Ito lang pong part na ito muna. Kasi po, ibang topic naman po yung sa baba eh. Then, balik po tayo sa Genomio. Paste po natin. Okay? So, ayan na po siya. So, ayan na po. Then, so, meron na po tayong laman. Baguhin lang po natin to. Gawin na po natin OHS. Ayan. Okay? Pero, po siya. Then, usually, pwede po tayong maglagay dito ng mga, for example, gusto nyo pong maglagay ng image, gusto nyo pong maglagay ng audio or video file, o kaya gusto nyo naman pong mag-record ng video, pwede kayong mag-record ng audio. Okay? So, yan po. Yan po yung mga pwede natin gawin. So, siguro po, medyo, hindi ko po alam kung pwedeng malakihan yan po yung punto. So, hindi po pala. So, hindi natin mabago yung ating font. So, yan po siya.
Then, save changes po natin. Kung mapapansin nyo po, may sa baba meron, there are required fields in this form. Sabihin po, lahat ng merong ganito, na makikita kayo rito, tulad po nito, kailangan pong may laman siya para masave po natin. Kasi pag wala pong laman ito, itong dalawa na to, hindi po natin masasave. Tandaan po natin yan. Save changes po tayo. Okay, meron na po tayong isang nakalagay. So, kaya lang po, okay, so, gawin po natin ay, so, hindi po natin ilalagay lahat. So, ito po pala. So, sa gilid po, makikita nyo, meron tayong table of contents. Ito pa rin gagawin natin. Kung gusto po natin magdagdag ng another topic po dun sa ating book resource, so kailangan po natin click yung plus sign. Okay? Ito po na pwede natin hide. Ito pwede natin burahin. Ito anong pwedeng gawin dito? So hindi ko po alam. So yan po. Pwede po natin i-edit ulit. So yun po yung paraan para ma-edit. Okay? So add lang po tayo dito. Add new chapter. So papasin ninyo, meron po ulit. So balik po tayo sa ating Microsoft Word. Copyin po natin yung next chapter po. Ito po siya. So identifying potential hazard. Copy. Then, balik po tayo sa ating Genomio. Then, paste po natin yung chapter title po. Then, yung content, kuhanin po ulit natin sa Microsoft Word. So, yan. So, copy. Then, balik po tayo ng ating Genomio. Okay. Paste. Ayan. Siguro po, ito yung medyo mas mahabang video na nagawa ko kasi kung tutusin po, masyado po siyang marami. Hindi po masyadong marami pero medyo mahaba po talaga yung video natin na to. So, gawin lang po natin itong nakabulit. So, yan. Ano lang po. Ganyan. So, yan po siya. So, meron na po tayong content. So, ang ano lang po rito, meron po kasing sub-chapter itong ano eh. Okay, imbis po na chapter, meron po siyang sub-chapter. Tulad po ng computer components, natural elements, saka work environment. So, subukan po natin gawin to, yung sub-chapter. So, hindi ko po alam kung ano mangyayari, pero try po natin. Ay, hindi. Alam po natin. Save po muna natin to. Tingnan po natin yung mangyayari. Save changes po muna tayo. So, okay, yan po. So, kung papansin ninyo, meron na po tayong dalawa. Unang-una po, meron na po tayong previous. Ito po yung kanina. Tapos meron po tayong next. Ibig sabihin po nun, meron na pong dalawang topic yung ating information sheet. So, kung gusto ko pong gawin ngayon, dahil meron po tayong nakabulit dito, ibig sabihin po, under po siya ng topic na to. So, dapat sub-chapter po siya nito. So, try po natin gawin yun. Sana po magawa natin. Okay? Add po tayo dito ng panibagong chapter. Under po ng identifying potential safety hazard. So, click po natin ito. Saan? So, dito gagawin po natin siyang sub-chapter. Tignan po natin kung ano mangyayari. Okay po.
So, balik po tayo ng Microsoft Word. So, kopyahin po natin yung subchapter natin na computer component. So, yan. Copy. Then, balik po tayo sa ating Genomio. Then, paste. So, yan po. So, ilagay po natin yung content. Balik po tayo ulit sa Microsoft Word. Then, copy-paste po ulit. Hindi ko po alam kung makokopya to pero sana po makopya siya. Okay? So, copy po muna natin to. Copy po. Then, paste po natin dito. So, yan. Hindi lang po masyadong nailagay yung image pero okay na po siguro yun. Okay? So, pero pa pong kulang. Ilagay po natin yung balik po tayo ng Microsoft Word. So, mali. Hindi ko pa napakita sa inyo. Ito pala yung nailagay ko. So, balik po tayo ng Microsoft Word. Copy-paste po natin ito. Sana po makopya natin dyan ang buong buo. Okay. So, select all po natin. Select object po tayo. So, yan po. Copy. Then, balik po tayo ng Genomio. Then, paste po natin. So, tanggalin po natin yung word na text box. So, nakopya po siya. Pati yung word na text box. Okay. So, siguro po ang gawin lang natin ay lang po natin. Okay, wag na po natin yan. Ayusin na po ganyan lang po siguro. Okay, so tapos na tayo dito. Then, save changes po tayo. Tingnan lang po natin ano mangyayari. Okay, so mapapansin nyo po, bumalik po tayo ng identifying. Okay. Yan po yung kanina. Next, computer components. Previews. So, parang wala naman pong nangyayari. Pero papasin nyo po rito, naging under po nung identifying, sa table of contents makikita nyo po, naging under po ng identifying potential safety hazard yung computer component. Okay. Kailan po under ng computer component, may kailan po tayo ilagay. Okay, under po kasi problema lang po ito. So, nasa baba. So, usin po natin siya. So, pwede po nating i-edit ulit to. Punta lang po tayo ng edit chapter. Yan. Computer components. So, itong part na po ito ay murahin po natin muna kasi masyadong malaki yung space na kinakain niya. So, ang gawin ko lang po, okay, copy-paste ko lang po ulit yung part na to. Pero, hindi ko na po isama yung text box. Yung text lang po. Okay? So, copy.
paste po natin. Okay, so yan po siya. Kahit pa paano po medyo maayos na po siya. Save changes po natin. Siguro ganyan po gawin natin. So dahil meron po isang subcomponent dito, try po natin ilagay kung mailalagay po sa ilalim niya. Try po natin. Add new chapter. Tapos subchapter kung ilalagay po sa ilalim nito. Okay. So ang subchapter po natin ay ito po. Subchapter po natin ay power supply. So click lang po natin yan. Copy po. Then balik po tayo ng Gnomio. Paste po natin. Yan po. Then yung content. Balik po tayo ng Microsoft Word. Then ito, copy po natin. Medyo mahaba-haba po ito kapag mahaba po talaga yung content ng inyong chapter na yun. So paste po tayo. So check po natin sa Word kung meron pa tayong kailangang ilagay. So wala na po. So yun lang, power supply. Kaya lang meron po siyang kasunod, meron po siyang keyboard and mouse. Okay? Subukan po natin kung mag-under po siya. Then save changes po natin. So kung nakita niyo po rito, hindi ko po alam kung para sa akin tama orientation na to. So navigation lang po pala ito. Okay, pwede niyo pong i-navigate yung chapter pataas o pababa. Okay? So ibig sabihin po pala etong dalawa ay subchapter po nito. Kasi naka-indent po siya. So hindi po nag-work yung gusto natin na gagawin nating subchapter nito. So ang gagawin po natin, buburahin po natin to, idadagdag lang po natin siya rito. Okay lang po. Ito po yung pagbura. Kung sakaling gusto nyo po siyang burahin. Okay, delete lang po natin. So reason po kaya binura ko siya kasi isasama ko lang po siya rin sa computer component. Yung pong reason kung bakit ko po siya binura. Okay, mali po tayo. Mali. Okay, cancel po natin. Edit po natin tong computer component na to. Ayan. Tapos idagdag na lang po natin dito yung yung remaining content. Okay? Tulad po nitong power supply. So power supply, keyboard and mouse. Yan po. So copy. Then balik po tayo ng Gnomio. Paste na lang po natin. So yan. Then save changes po. Okay? So magiging mahaba po tong video na to kung tatapusin ko po lahat. So pero same din naman po yung procedure. Kung gusto niyo magdagdag ng another subchapter po ng topic na to, so mag-add lang po kayo ng panibagong chapter. Okay? Kung gusto niyo po siyang subchapter nito. Pero kung gusto niyo pong panibagong chapter,
subchapter, i-uncheck nyo lang po yung, ulitin ko po, ito po, i-uncheck nyo lang po ito. Kasi pag naka-check po ito, ibig sabihin, yung gagawin ko pong kasunod ay under po nito. Okay po? So, hopefully nakatulong po sa inyo itong video na ito para matapos po natin yung mga task natin sa training na to. So nagawa na po natin lahat dun sa task sheet. Okay? So, hopefully po, natulungan ko po kayo in a little way. So, ulit po, salamat sa panonood po ng aking munting video.